mga ka-backyard, ngayon ang papakita ko sa inyo ay kung paano tayo magsasagawa ng candling, no? So ngayon mga ka-backyard, ito mga to ay exempted na to mga to, hindi na natin isasama sa candling yan. So meron tayo dito mga eggs na kasasalang pa lang. So medyo madilim dahil hindi pa nag-on ang ating incubator. So ayan, nag-on na, no? So ngayon mga ka-backyard, ipapakita ko sa inyo, magka-candling tayo ngayon ng eggs. So ilalagay ko dito yung mga ika-candling natin. Yung mga yan. So ayan. Ito mga to ang ika-candling natin mga ka-backyard. Tapos ito, dahil dun po sa previous video ko, no, ay ipinakita ko na sa inyo kung bakit ko ginaganyan yung mga eggs. So ngayon mga ka-backyard, samahan nyo ako na i-candling ito. So alisin ko muna ito. Ayan. So gabi po tayo magsasagawa ng candling para mas madali natin makita yung fertile eggs saka sa hindi fertile, no? So ngayon ilalagay lang po ito, meron pa palang naiwan. So ito mga to mga ka-backyard ay dyan lang yan, hindi na isasama sa candling yan. So dun tayo sa kwarto na lang siguro kung magka-candling mga ka-backyard. Ito yung mga eggs. Ito po yung mga eggs na papakita ko sa inyo kung anong itsura ng fertile eggs sa hindi, no? So hopefully ay maayos yung gagawin natin, na sana 90% ng ating eggs sa incubator or 95 ay fertile, no? So samahan niyo ako mga ka-backyard. So mga ka-backyard, ay ngayon tatalakayin natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pag-egg candling, no? So syempre unang-una po sa lahat, yung may mga konti lang or may mga maliliit lang na incubator kagaya ko, mahalaga po sa kanila yung pagsisilip sa itlog, kung meron nga ba siyang similya or wala. Syempre, bakit mahalaga yon? Syempre po, halimbawa, ito yung incubator nyo na maliit lang. So kapag hindi nyo po sinilip yan, expectation nyo po, no, ay lahat yan mapipisa. Sa tingin nyo lahat yan ay may similya. Pero wala na po kayong lalagyan ng panibagong egg kung magsasalang po kayo. Unlike sa nagka-candling po kayo, for example, no, ito yung sinalang nyo ngayon. So halimbawa po kalahati pala niyan walang similya, like for example ito pong kalahating to, panay-penoy po pala yan lahat or wala siyang similya, so maaalis nyo na po yan. Ang mangyayari, pwede na naman po kayong mag-add ng panibagong mga itlog. So marami na naman pong space para sa inyong incubator, no, o dun sa setter nyo po. So kapag ka naman meron kayong hatcher, so like for example magkaiba po yung setter nyo sa kayong hatcher nyo, malalaman nyo kung ilan yung sisiw na expect nyo mapisa kasi sinisilip nyo po kung meron nga bang laman. Kapag ka po magka-candling kayo, 5 days malinaw na po yung fertile sa hindi fertile, no? So makikita nyo na po yan kung fertile siya. So titignan po natin mga ka-backyard, ipapakita ko sa inyo itong lahat na ito, kung paano nga bang itsura ng fertile sa hindi fertile, at dun sa paano nyo nga ba makikita kung meron na nga bang laman yung itlog nyo, no? So papakita ko sa inyo yan mga ka-backyard. And then isa pa mga ka-backyard, bakit nga ba tayo gabi mas maganda na gabi tayo magka-candling ng egg? Syempre mga ka-backyard, pag gabi mas makikita nyo na malinaw yung loob ng egg, unlike pag daytime, no? Maaraw at maliwanag, mas mahirap po makita yung loob kasi may mga eggs na makapal po yung
yung balat. So, mahirap po makita yung loob niya. So, ayan mga ka-backyard, papakita ko sa inyo. Mag-start na tayo. Yun nga mga ka-backyard, no? Pinatay ko na yung ilaw dito sa kwarto ko. Para mas makita nyo po ng malinaw, no? So, umpisahan po natin. Gamit lang po, cellphone ko lang ang gamit ko. Umpisahan po natin dito mga ka-backyard. Ito ay sinalang ko noong February 18. Yan po siya mga ka-backyard, no? So, malapit na po siyang mapisa. Ngayon mga ka-backyard, malapit na mapisa yung sinalang ko noong February 14. Next ay February 18. Ito po ay February 27 ko sinalang. So, kung makikita nyo mga ka-backyard, fertile pag ganyan, no? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mga shell ng egg na sobrang makapal. Kaya hindi nyo po makita kaagad yung kanyang ugat, no? Pero fertile po yan, ayan. Kita nyo po yung black na ay gumagalaw. Ayan. Next. Di pa po kasi ako nakagawa ng talagang pag-handling ng egg eh. Ito ay noong February 27 din. Ayan, mga ka-backyard, oh. So, ganyan po. Ang fertile eggs. Dapat meron siyang parang spider web. Ayan. Yung ugat po na ganyan, no? Tsaka gumagalaw po dapat yung mismong gitna niya. Ayan, mga ka-backyard. Yan ay fertile eggs. Ito naman, ganun din, Feb 27. Ito mga ka-backyard ay walang laman. Ayan, malinaw. February 27, same po ng tatlong yan. Ay, nung dalawa. Pero siya, kung makikita nyo po, ay malinaw. No? Wala po siyang laman. Yung kanyang yolk ay maliwanag pa po. Ayan, oh. Wala pong kahit konting ugat. No? So, ganyan po yung itsura ng hindi fertile na eggs. Kaya mga ka-backyard, ganyan siya. So, sa-separate ko na po ito. Ito po ay, so ganun din po mga ka-backyard, ayan o. Wala rin siyang laman. So, separate ko na din. So, tignan po natin ito. Ito ay Feb 27 din. Ayan mga ka-backyard. Yan po yung sinasabi ko sa inyong ugat. No? Ayan po. Ayan. So, pag ganyan po yung egg, ay fertile po yan. Ayan, gumagalaw po. No? So, ayan mga ka-backyard. Ito ay fertile egg. Ito ay noong February 18. Ayan mga ka-backyard. Buo na yung ano niya, yung sisiw na siya kumbaga sa balot ay balot po sa puti. Balot na po siya sa puti, no? So, ayan mga ka-backyard. So, malapit na po ito mapisa. Ito ay Feb 27 din. Makikita niyo po.
Ganyan din. Ayan po yung mismong sisiw niya. Yung nakikita niyo pong black na yan, yan na yung magiging nabubuong sisiw niya. Gumagalaw po yan. Ayan o. Yan mga ka-backyard. O, tignan pa po natin iba mga ka-backyard. Pakita ko lang po sa inyo. So ito mga ka-backyard o. Malapit na rin siyang mapisa. Ayan. No, pag ganyan po itsura, wag po kayong magpapanik yung mga newbie po, yung mga baguhan sa pag-incubate. Ayan po yung palatandaan na buo na yung sisiw sa loob. At kung mapapansin nyo po, gumagalaw po yan. Yan. Malikot po sila. Malikot po yan pagka inilawan nyo. May masamang epekto rin po ang too much candling sa ating mga itlog, no? Pwede pong mamatay yung similya. So, pwede nyo pong gawin yan once or twice bago po tayo magsalang sa hatcher. So, bago po tayo magsalang sa hatcher, dapat ay na handling muna ulit natin sila. Kagaya po nito. Ayan. Yan po ay fertile na din. No? Fertile din siya at malapit na rin siyang mapisa. Ito mga ka-backyard, ganun din. Sisiw na din po siya. Ito ay ayan, nagde-develop pa lang po. Ayan, yung black niya, yan yung sisiw niya. Yan yung nabubuong sisiw. Then, ito din. Feb 27. Kung makikita niyo po, no? Ito mga ka-backyard, ito yung buti na lang at may ganito. May example tayo, no? Pagka ganyan po itsura, na yan mga ka-backyard, kita niyo po yan. Namatay po yung similya niyan. Yung meron siyang blood ring. Ayan, ito. Yan, yung blood, parang blood na ito. Tong line na yan. Mostly, bilog po yan. Ayan, ito yung pagkabilog niya. Hindi po yan ugat Ayan. Yan po yung palatandaan na namatay po yung similya ng itlog, no? So, ayan po yung palatandaan niya. Namatay po yung similya. So, ito yung mismo sanang mabubuo na sisiw, itong dot na yan. Kaso, hindi na natuloy, no? Ito po yung ring niya, yung circle na yan. Hanggang dyan, hanggang dito sa dulo niya. Ito. Yan yung, pag ganyan na po yung nakita nyo na itsura ng itlog, ay hindi na po pwedeng mapisayan. No? Patay na po yung similya niya. So, pwede pa po itong kainin, no? Hindi po yan mabaho. Ito po yung mga penoy na sinasabi nila. Ito naman, Feb 27 din. Tignan po natin. Ayan. Ganito po yung gusto natin makita, no? Yung mga ganito. Yung mga may similya at nagde-develop na egg, na sisiw. Ito ay February 18. Ito ay sa tingin ko, tignan ko muna po mga ka-backyard, no? Okay mga ka-backyard, pakita ko sa inyo. Hirap pagka cellphone lang po na, pero pinipilit ko po na. Ayan mga ka-backyard. Ito hindi ko na maipakita sa inyo ng masyado mga ka-backyard. Hindi ko na
hindi ko na masabi kung ano itsura niya. Pero black na po at magalaw na yung loob. Ibig sabihin yan mga ka-backyard ay patay na po yung sisiw niya. Nagisisiw siya pero namatay. Nalusaw po siya sa loob. Baka natutukan po yan ng sobra sa incubator, no? Ayan, kung makikita nyo po mga ka-backyard, meron siyang siwang na sisikatan ng light, no? Yan, yung circle na niyang yan. Dapat pagkasisiw po yan, wala siyang ganyan. Mga ka-backyard, ang hirap po kasi explain, lalo na cellphone lang po ang gamit ko. Pero ito mga ka-backyard, wala na to. Ito, Feb 27 din. Ayan, meron siyang spider web. Fertile po yan, pag ganyan. Yan na po yung sisiw niya. Pag iikutin niyo po, yan o, ganyan po yung makikita niyo. Then ito, wala pong similya pag ganyang kalinaw yung egg. Yan mga ka-backyard. So, tabi natin yan. Ito naman. Yan. Same lang din po ng mga sinabi ko kanina na sisiw na. So, Feb 18 naman to. Ito, Feb 27. Ayan mga ka-backyard. Oh. Sisiw na din. So, maganda talaga ang performance ng ating incubator, no? Konti lang yung nabubugok. Ayan mga ka-backyard. Gumagalaw na yung sisiw niya. So, ito, isaset na natin yan sa hatcher. Nalagay na natin yan dun. Wala naman po nabubugok. Yung iba lang, siguro dahil na rin sa sa mga breeder natin, mga walang similya. Ito po. Ayan. Meron na siyang spider web, no? O yung ugat. Diyan po nabubuo yung sisiw. Ito naman, ganun din. Pipisa na po siya mga ka-backyard. Lagyan na din natin yan dyan. Ito. Uy, ganda naman. Yan po siya, oh. Yan yung sisiw niya, yung itim na yan. At kung pagmamasdan nyo po na mabuti yan, gumagalaw po yan. Yan po, gumagalaw po siya. So, ganun din po ito. Halos lahat naman po ay fertile, no? Yan po. So, maganda po yung, ibig sabihin nun po, maganda po yung quality ng mga breeders natin. So, masipag po sila na magbigay ng fertile eggs. Ito mga ganyan mga ka-backyard, oh. Fertile po yan. At ang ganda po ng kanyang mga ugat. So, ganun din po ito mga ka-backyard. Ito po pala, bago matapos itong aking video, no? Kapag po magka-candling po kayo, yung iilawan nyo pong part is yung kung saan yung oxygen ng ating mga sisiw sa loob, no?
ito pong, hindi po yung pointed ha, ito pong flat dito sa taas. Doon nyo po itututok yung inyong ilaw. Ganyan po. Dito po para mas makikita nyo po mabuti. Ayan. Yung iba. Ayan po. Pag red na ganyan, maganda pong ibig sabihin niya na fertile yung egg. Ayan mga ka-backyard, ganyan yung tsura niya. Uy, sayang naman ito. Ito mga ka-backyard malinaw to. Ito po yung blood ring na naman na sinasabi ko mga ka-backyard. Ayan. Sayang naman. Namatay. Ito po. Pag may ganyan na po yung egg, ibig sabihin po patay na po yung similya niyan. So, hindi na po yan pwede. Itlog po naman po ito ng silky chicken ko. Sayang naman. So, may konti pa dito mga ka-backyard. Tingnan po natin. Yun. Fertile ulit. Ganda naman. Ayan. Ito pa po. Ito. Fertile din po. Ito naman. Uy! Parang may problema yung silky natin, ano? Parang siya lang po yung nagkaka-problem ng eggs. Siguro inbreed yun or magkapatid yung nabili po natin. Or baka dahil na rin yan sa incubator siguro. Kasi first time ko lang po nakakita ng ganito. Feeling ko po fertile to pero namatay din ulit yung similya niya. Ayan mga ka-backyard, yung mga ganyan. Hindi na po pa pwede ito. So, yun po yung sinasabi ko, no? Kapag nag-handling po kayo, malilesen yung dami ng, malalaman nyo kung ano lang po yung mapipisa na egg sa incubator nyo. Pero, syempre, ang gusto po natin is yung madaming mapipisa. Pero, hindi naman po natin kontrolado yan nasa egg o mga breeders po natin yan. Tsaka, sa incubator, no? Ayan mga ka-backyard, fertile, no? So, kapag kasablay po ang mga breeders natin, syempre, hindi tayo magkakaroon ng fertile eggs, no? So, nakasalalay pa rin po yan sa mga breeders natin. Ayan mga ka-backyard. Fertile. Oops, fertile din. Ayan. Ito po yung iniiwasan natin na ito. Sana naman to. Ito ay meron na naman siyang blood ring. Ayan. So, hindi na po pwedeng papisa yan. Lagyan natin dyan. So, ito ay mapipisa na. Ayan, mga ka-backyard. So, out of, ilan ba? Ilan ba to, no? 30 plus 3, 33, 36. Papakita ko lang po sa inyo yung mga, yung mga hindi na pwede na, na eggs, no? Na ilagay sa incubator. So, out of, ilan ba yun? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, no? Na eggs. 8 po doon ay hindi pa pwede. Kumbaga, walang similya or namatay yung similya. So, 33 eggs, no? Ng ating mga breeders ay fertile at na-expect na po natin na mapisa. So, ayun mga ka-backyard,
sa mga nakasalang sa incubator natin ay 8 yung hindi fertile or yung mga namatayang similya. So, lahat ng to ay magiging sisiw. So, ang dami na naman po natin magiging sisiw mga ka-backyard. So, ayun lang po mga ka-backyard, no? Sana ay meron din po ako na i-share sa inyo na kaunting kaalaman patungkol sa pag-egg handling. At sana ay masubaybayan nyo pa po ako sa mga iba ko pa pong gagawin na mga video about dito sa pag-i-incubate ng eggs or sa pag-aalaga ng native chickens, no? At kung meron pa po kayong isang katanungan, huwag po kayong mahihiyang mag-comment, no? At sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya.